Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Capernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal niya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang mga matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinaguga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magkapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Pagbalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Pananalig, pananampalataya. Dito po sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, ipinapahayag ng ating Panginoon ang mga kakaiba na pananalig o panampalataya, lalo ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, verso 1 hanggang 10, na kakaiba ang sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa isang kapitan ng ng Romano o ang tinatawag na centurion, na kung saan kanya pong ipinapahayag ang kanyang una, pagrespeto sa Panginoon, pangalawa, sa kanyang kakaiba na pananalig. Pagrespeto sapagkat ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, hindi makapasok ang isang Hudyo, isang Israelita, sa mga bahay ng mga Hintel. Ang kapitan ng hukbong Romano ay tinuturing na Hintel. Ang ating Panginoon ay isang Israelita, so hindi makapasok ang ating Panginoon sa bahay. Kaya,
Nung una, nagpadala siya ng mga elders o mga matatanda ng mga Hudyo upang isamo ang ating Panginoon na pagalingin ang kanyang alipin. Pumunta ang ating Panginoon. Pero bago pa man pumasok ang ating Panginoon, papasok na sana sa bahay, ipinagsabi ng mga kaibigan. So una, yung mga elders, pangalawa, yung mga kaibigan na ng centurion na hindi siya karapat-dapat na pumasok ang ating Panginoong Hesus Nazareno sa kanyang bahay. Ngunit may sinasabi siya sa versikulo 7, Kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Lucas, na ito rin ay ating sinasambit at binabanggit bago tayo tatanggap ng katawan ni Kristo. Ipinagsabi ng centurion na ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na. Ito yung pananalig na pinapahayag ng isang centurion na mayroong pagpakumbaba. Nirespeto niya ang Panginoon, mayroon siyang pagpakumbaba, at ang kanyang pananalig na gagaling ang kanyang alipin sa salita lang ng Panginoong Hesus. Dahil ipinapahayag niya ang kanyang pananalig, pagpakumbaba at pagrespeto, ito ay kaugnay rin sa ating buhay, pananampalataya at mga panalangin. Sinasabi sa ating unang pagbasa sa unang sulat San Pablo kay Timoteo, Kapitulo 2, verso 1 hanggang 8, na manalangin tayong lahat sa lahat ng tao. Kahit sino man sila, ipanalangin natin sa Diyos na ang gusto ng Diyos ay maligtas ang lahat. At ang ating pagmamagitan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Hesus, na siya yung gumagawa ng paraan na nangangaral sa atin, na nagligtas sa atin. At dapat, kung tayo man ay manalangin, magkaroon tayo ng malinis na kalooban. Tinuturo po sa atin ang buhay, pananalig at pananampalataya na tayo ay may panalangin, na tayo ay may paggalang, na tayo ay magkaroon ng kalinisan sa kalooban at magkaroon ng pagpupuri lagi sa Panginoon ayon pa sa Salmo 27, sapagkat ang Panginoon ay siyang ating sanggalang at iniligtas tayo at ipinagtanggol niya lagi. Kaya kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa sa ngayon, una sa lahat ay tungkol sa pananalig o panampalataya na kinakailangan natin sa ating buhay panalangin. Ang pananampalataya ay meron pong iba't ibang antas. Mulat sa Paul, nung tayo nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang, ang ating ugnayan sa Diyos ay ugnayan na kung saan ang ating komunikasyon ay komunikasyon na simple ngunit tunay sa Diyos. Sa ating kapanganakan at sa tayo'y maliit pa na bata, ang ating pananalig sa Diyos ay naipahayag na sa tinatawag na likas o natural na ating maipahayag. Dahil tayo nananalig sa mga taong nakikita natin, lalo na mga magulang, sa puso natin na ugnay rin tayo sa Diyos ng ating pananalig, simple ngunit malinis. At ito ay lalo pang umuunlad
kapag tayo ay tinuturuan na. At kung tinuturuan tayo habang tayo bata pa, magkaroon tayo ng tinatawag na mitiko, literal na pananalig, na kung anuman ang mga kwento at mga katikismo o mga turo sa ating pananalig o panampalataya ay atin pong ginagawa at tayo po'y nananalig roon. Habang tayo'y lumalago na, nagkaroon na tayo ng individuative faith. Isang pagpapahayag na kakaiba na ang ating pananalig, sapagkat hindi lang sa turo, tayo mismo ay nakatuklas na mula sa ating puso na kailangan tayong maugnay sa Panginoon at tayo nananalig sa Kanya. Hanggang tayo'y umuunlad na mayroon tayong tinatawag na conjunctural na pananalig na kung saan pinag-ugnay-ugnay po natin ang ating pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng mga gawa, kalinisan sa puso at buhay, at ang ating pakisalamuha sa kapwa ay magkaroon ng habag, malasakit at pagmamahal. At dahil dito ang ating pananalig ay lalo pang tumitibay na handa na tayong mag-alay buhay o buong buo ang ating pagsakripisyo upang ang ating pananalig sa Diyos ay maging matibay at malalim. Ito yung tinatawag na universalizing faith, pananalig na handa tayong maging martir o pagsasaksi sa pamamagitan ng pag-alay buhay at pag-alay ng buong sarili sa Panginoon. Itong ating buhay pananalig na mayroong antas sa paglago ay kung minsan nabansot dahil sa kawalan natin ng pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos sa buhay panalangin. Tinuturuan tayo sa ating mga pagbasa ngayon, una sa lahat, na tayo'y maging simple, malinis, at magkaroon ng tunay na ugnayan sa Diyos sa isang malalima na pananalig upang ang ating panampalataya na napahayag sa panalangin ay tanggapin ng Panginoon sapagkat buong buo, taos puso ang ating pananalig sa Kanya, taos puso din ang ating panalangin sa Kanya. Hindi po tayo maaaring magkaroon ng debosyon at panalangin kapag tayo'y makasarili at nagmamataas sa ating pagkatao. Kinakailangan tayong magpakumbaba, gumagalang, at mamuhay sa kalinisan upang ang ating ugnayan sa Diyos sa buhay pananalig totoo, matapat, at naging tunay na pananalig sapagkat ipinapahayag natin ang taus-puso, taimtim, at pananalig na buhay at tunay para sa Panginoon. Ito ang dapat nating gawin upang ating tumbasan at tapatan ang pag-ibig ng Diyos na dakila para sa atin, sapagkat siya'y Diyos na dapat ibigin, sapagkat siya'y Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin po natin ang Diyos.